Pilipinas. Bentahan ng uling sa Galas Public Market matumal. Pero 550 na per sack ang uling ha. Detalye mula kay Tina Nolasco, RH9 ni Tina, Tita Teens. Good morning. Good morning, Kuyang Angel. Matumal nga ang bentahan at mataas ang presyo ng uling dito sa Galas Public Market sa Barangay San Isidro, Quezon City. Mula kasi sa dating 300 pesos ang kada sako, pumalo na ngayon sa 550 pesos ang bentahan ng uling sa nasabing pamilihan. Aabot din ng nasa 3 araw bago maubos ang kada sako. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, nagmumula pa sa Quezon ng uling na kanilang ibinebenta na kanilang nakukuha sa halagang 400 pesos hanggang 450 pesos ang kada sako. Dahil dito, nasa 100 lamang o 100 pesos lamang ang kanilang kinikita kung bibilhin ito ng buong sako. Upang makabawi, diskarte ng ilang vendor dito na irepack o ibenta ng tingi ang uling sa halagang 10 pesos bawat supot. Sa isang sako, nakagagawa sila ng aabot sa 5 bundle na katumbas ng 100 piraso ng tinging uling. Sa pamagitan nito, mas lumalakihan nila ang kanilang tubo na umaabot sa 200 pesos hanggang 300 pesos ang kada sako. Sa panayam natin kay Nanay Clarice, isa sa mga vendor sa Galas Market, inamin itong sadyang matumal ang bentahan ngayon dahil walang espesyal na okasyon, hindi tulad tuwing Pasko at Bagong Taon. Bukod sa kawalan ng okasyon, malaking epekto rin anya ang mataas na presyo kaya mas pinipili ng mga mamimili ang gumamit ng liquefied petroleum gas o LPG, kahoy o kaya naman ay electric stove. Naging hamon din anya ang nagdaang mga pagkulan sa bansa dahil mas nahihirapan ang mga supplier na gumawa ng uling na isa rin anya sa posibleng dahilan ng pagkaunti at pagmahal ng supply dito sa Metro Manila. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa Teaser H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tina, galing ka mo sa Quezon. Ano yung material? Kahoy ba yan o yung buko ng baon ng nyog? Mismong kahoy. Kahoy. Yun yung sinasabi pero natin. Oo. Kaya patuloy na nakakalbong gubat ho natin. Tama ka dyan. Oo. Kahoy, itong ginagamit. At hindi naman nila alam anong uri ng kahoy dahil nga kinukuha lang din nila, binibili lang nila sa Quezon. At paiba-iba naman daw ang presyo. Minsan 400, minsan 450. Depende nga daw sa paggawa dahil mahirap daw gumawa. Bukod nga sa ginagamitan din ito ng kerosene o ng gas. Para magsimula. Gel. Oo, na mataas din ang presyo. Yun nga yung ulan, ang hirap daw gumawa ng uling nga kapag sunod-sunod itong mga pag-ulan nitong mga nakaraang buwan at araw. Oo, kasi kami sa Mindanao, ang ginagamit namin baon ng nyog, ano ha? Parang kopra, no? Oo, pagkatapos ng kopra. Pero dahil malami na rin ho ang high value products na nakukuha mo lang sa bao, bibihira na rin ho yung gumagamit na nag-convert nito sa uling, ano ha? Pero dahil nga po sa nagmahal ho ang LPG nung pumutok ang gera sa Middle East, nagmahal talaga ho ang uling. Pero alam mo ba Tina, meron tayong bamboo charcoal briquette. Wow, ano yun? Yung mga tira-tirang mga bahagi ng kawayan, pwedeng i-convert yon sa uling. May mga proseso na, matured na yung technology dyan sa DOST, sa Department sa Forest Product Research and Development Institute. Magpaturo sila kung paano ipoprocess yun, yung paggawa ng bamboo charcoal briquette. Dahil mas matagal ang combustion time noon, mas matagal siyang nakakapagluto. Ano ha? Pangalawa, wala kang pinuputol na puno. Yun, ang maganda. Oo, kasi nga, ang ginagamit doon, mga discarded parts ng kawayan. Sabi ko nga, hanggat meron hong mag-uuling na stakeholder po sa bundok, hindi talaga magtatagumpay ang ating reforestation program. Oo, correct ka dyan, Kuyang Angel. Kaya dapat yan ay maipakalat yung ganyang klase ng maturuan yung ating mga kababayan. Oo. Kaya natutuwa tayo dyan sa Quezon. Isa sa mga programa ni Governor Helen Tanjan, magparami nga ng kawayanan. Kaya actually nakausap niya na si Dr. Tesoro at saka yung Philippine Bamboo Association, para nga isulong yung pagtatanim ng malawakan ng kawayan dyan po sa lalawigan ng Quezon doon sa kanilang mga kalbong bundok. Naintindihan na naman kasi nila na bahagi yan ng bahagi yan ng pagsisikap natin na magkaroon ng economic buffer zone na magsisilbing
para magbigay ng hanap buhay doon sa mga stakeholder sa bundok. Ayan, ha? Oh, no. Anyway, sige. Livelihood din, no? Source of livelihood. Okay, maraming salamat, Kuyang Angel. Teka nga pala, ha? Kumusta na yung mga palaka? Wala bang palaka binibenta dyan? Nako, nasa Arangke Market yun, Kuyang Angel. Medyo Arangke lang. tayo ngayon. Oo, ito, malapit to sa Santa Mesa, itong galas. Meron din yata dito sa Pasay, sa may, Cartimar. Oo na-research ko nga rin yung Kuyang Angel. Sa susunod, ayan na, susubukan na nating makahanap ng baklang alimango. Ang problema, hindi, baklang alimango, dami, dyan lang sa may dyan sa Cubao, daming baklang alimango dyan Oo, tsaka dito sa may sa may Dapitan Market. Karamihan ng mga binibenta dyan, baklang alimango. Sige, noted yan, Kuya. Ang tanong ni Jerry, Kuyang Oscar. ang tanong ni Jerry, kasi nga, di ba, sinabi mo nung Biyernes na may mga frog farm na. Sabi ko, meron talaga, tsaka mas malinis yan kasi yan ay talagang inaalagaan sa pond, parang rin, parang isda, Tapos, ganon. meron na rin silang patuka. Ano? Meron silang feeds, Feeds? Yung Oo. kinakain ng palaka? Ang alam ko, pinato yung lamok. Hindi, joke. Hindi, meron na talaga feeds. May feeds talaga. Oo. Meron talagang feeds para ho sa mga palaka. May pinapakain sila, So, malinis. Kasi yung sinasabi nila, para daw mas malaki, mas mabilis lumaki, ang ipakain pinato yung lamok. Baka ang hirap po makaipon nun. Tsaka maselang pala yung palaka. Ang gusto pa, lalaking lamok. Aba? Biro. May gender. Okay. Ang tabayanan po ninyo yung mga pag-uulat pa kung naman kasi ano mga binabalita mo Sa Arangke ba may nagtitinda ng bulate? Wala akong nakita, Kuya. Wala, Yan sarili na nilang alaga na pampakain ng mga. Ay, punta- Meron kasi mga aquarium. Punta ka sa Punta ka sa China, doon, ultimo tipaklong at saka Oo. kung ano binibenta. Paniki. Sige. Okay, Kuya Angel, back to you. Maraming salamat si Tina Nolasco.